Isang kontrobersyal na hakbang inaasahan matapos ipahayag ng ilang mambabatas ang kanilang balak na isulong ang paggamit ng polygraph test o lie detector test upang siyasatin ang katotohanan sa ilang mga isyong kinakasangkutan ng opisyal ng gobyerno kabilang na ang Pangulo na si Kuting Jr. Ayon sa kanila, ang pagsulong ng polygraph test ay bahagi ng kanilang kampanyan laban sa korupsyon at pagtataguyod ng transparency sa pamahalaan. Hindi ligtas si Kuting Jr. sa nasabing pagsusuri kung sakaling maisabatas ang panukala. Ayon sa mga nagsusulong nito, layunin nilang matiyak na ang sinumang nasa posisyon ng kapangyarihan ay mananagot sa anumang uri ng katiwalian o paglabag sa batas. Giit nila, walang sino man, kahit pa ang pinakamataas na opisyal ng bansa, ang dapat makaligtas sa pagsisiyasat kung mayroong ebidensya o aligasyon ng katiwaliang linawin. Sa kabila ng mga agam-agam at posibleng pagtutol, determinado ang mga nagsusulong ng panukalang batas na ito na ipatupad ang makatarungan at batas na proseso. Naniniwala silang ito ay isang mahalagang hakbang upang mapanagot ang sinumang nagkasala at may pakita sa taong bayan na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa katiwalian. Sa kanilang mga pahayag, walang sino man ang higit sa batas at ang hustisya ay dapat na manaig. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Oh, sino ba yung mga young guns? Mga likramador no? Yung mga bata. Mga bata daw sa Congress. Mga likramador yung mga yun. Bakit ba? Di ba? Unconstitutional daw. Wala daw sa batas yan. Sus Maria Joseph. Para nga, ilalagay nga natin sa batas eh. Para nga magkaroon tayo ng mandatory drug testing, hair follicle test sa mga opisyal ng bayan. Yun nga yung purpose ni Congressman Paulo Duterte. Tapos binabatikos nyo pa. Sinisiraan nyo pa si Paulo. Pati yung, yung budget. Pati budget ngayon na gusto siyang imbestigahan. Si Paulo po, gusto nilang imbestigahan sa 51 billion ba yun? Diba? Sa 51 billion, gusto siyang imbestigahan ng COA. Dahil dyan sa panukala niyang resolution, ano bang number yung resolution na yan? Drug test, hair follicle test sa mga opisyal. Oh, kawawa naman si Pulong Duterte. Kakasuhan tuloy siya mga kaibigan. Ha? Iaano tuloy siya ng COA. Imbestigahan. Pambihira naman talaga itong mga to. Di ba? Pero ako guys, sa totoo lang, dapat ituloy yan kahit anong mangyari. Di ba? Dapat talaga maipasaya at maging batas. Sa Japan, Prime Minister, doon, Ricardo Limseo, napag-usapan namin kanina yan, na yung Prime Minister ng Japan, magbibitiw na sa pwesto, kasi meron siyang skandal eh. Biro mo guys, magbibitiw na siya sa pwesto kasi meron siyang skandal? Ha? Di ba yung Prime Minister? Dapat itong si Kuting din eh. Dapat magbitiw din yan sa pwesto kasi meron siyang skandal eh. Matindi kayo yung skandal niya. Di ba? Ang tindi kayo ng skandal ni Kuting. Ikaw talaga po din pati skandal ni Kuting ha. So yun po mga kaibigan, no? Oo, the young guns, young thieves. The young guns, the young thieves. Ang ganda ng pangalan, no? Young guns, young thieves. O, mga kawatan ba? Mga kawatan. Okay mga kaibigan, yun po ating mga issue ngayong gabi at meron po tayong tawag dito. Yung housing po mga kaibigan, hinahanap po yung budget guys. Naglaho, 1 trillion po. Grabe, housing, 1 trillion budget mga kaibigan. Nawawala na naman. Hindi pa tayo natapos sa flood control na billion ang budget kada araw. 'Di ba? At may nabalitaan pa tayo na umami na yung na wala talaga silang, hindi daw ina-approve yung budget ni Kuting sa flood control. Hindi pala niya in-approve yan, tapos sasabihin niya, flood control completed.
Ang laki-laki ng budget guys, tas hindi pala niya ina-approve. Ngayon, ito naman sa housing mga kaibigan. 1 trillion naman ito guys, hindi ito billion ha. Trillion na po tayo guys. Pero asan? Hinahanap po. Bakit po wala? Mamaya po pag-usapan natin yan kasi meron pong pasabog yan si Mrs. Rugando Sasot. Kasama po dyan si Ka-Eric at si Miss Lorraine Badoy. Mamaya po alamin natin yan kasi napaka-controversial po to mga kaibigan. Napaka-importante po to na usapin patungkol po sa housing ng Pilipinas. Dahil nangako ito na naman, pangako na naman. Nangako po guys, di ba? 1 million every year housing na hindi naman pala kaya. At ngayon, nakapag-release na pala ng 1 trillion, asa na? Naku, para na naman tong flood control, sus Mariosep. Dumadami na dumadami ang kurap mga kaibigan. Ang dami na pong kurap guys. Mamaya pag-uusapan natin yan. At syempre guys, meron pa tayong breaking news. Smartmatic founder po, sumurrender na. Naku, eto na yung sinasabi ko sa inyo. Itong si Lisa Ahas guys, ilalaglag po. Naku, itong sumurrender mga kaibigan sa Amerika po, itong sumurrender sa Smartmatic, ito yung founder Itong sumurrender na to mga kaibigan, siya yung binanggit or siya yung na-mention sa mga vlog or sa mga live ni Attorney Glenn Chong. Siya yun. Ito yung hinahanap nila na tao na finally po, sa wakas, sumurrender na po siya sa Amerika mga kaibigan. So magkakaalaman na guys. Dahil ito yung nabigyan ng suhol ni Ahas. Na magkano yun? Magkano binigay sa kanya? Alam ko, billion din ito yun. So mamaya alamin din natin yan Magkakaalaman na po mga kaibigan. Pero bago lahat, kung bago pala kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ito po mga kaibigan, live na naman tayo guys. Kumusta na po kayo? Happy Thursday po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ano pong balita guys? Nako, eto na nga Naglaho yung mga pera natin. Nagkakahulihan na, Nagkakaalaman na, nagkakabistuhan na mga kaibigan. Simula po sa flood control. Sabi ko nga sa inyo guys Ito na yung umpisa Kaso lang, nadadivert po ang ating attention guys sa kanilang mga taktika, Ang dami nilang ginagawa ngayon para ma-divert po yung mga tao, Pero hindi natin akalain guys, ang dami na palang korupsyon na nangyayari. Parang wala pong balita Unang-una, housing, walang balita. Di ba? Sa flood control, nahuli siya dahil sa baha. Dahil nagalit yung Panginoon. Ibinaha siya, At finact-check siya ni Bagyong Karina. Kaya yun, nahuli siya sa kanyang flood control na kasinungalingan. Sinabi niya, completed daw. At ito'y nagkakahalaga ng 1 billion kada araw budget, mga kaibigan. Pero anong nangyari? Wala. Ngayon, housing naman. Hausiaw. Housing, hausiaw. Ganda pakinggan Housing, hausiaw. Ayan Grabe, di ba? Batiin muna natin yung mga kaibigan natin dyan sa abroad, ang ating mga OFWs, ang ating mga kababayan dyan na masipag magtrabaho, ang ating mga bagong bayani. Kumusta po kayo guys? Sana po nasa mabuting kalagayan at more blessings po, Ang mga OFW po guys, sila po ang mga bagong bayani. Tinagurian po silang bagong bayani mga kaibigan dahil ang laki po na itulong nila sa Philippine economy po at nagbabalat sila ng buto. Nagbabanat sila ng buto. Sila po yung nagtatrabaho ng maigi. Kaya po, ang mga OFW guys, grabe magtrabaho yan. Yung karamihan dyan, lagari. Yung tinatawag nila lagari. So, saludo po kami sa inyo at sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, sa ating mga avid listeners, viewers, subscribers at mga members, kumusta po kayo guys? Sana po patuloy niyong isuportahan ang channel natin dahil ang laki na po ng channel natin guys, subscribe lang po kayo at magpindot-pindot lang po kayo dyan, okay? Habang nakikinig kayo sa mga pasabog ngayong gabi. Nako, eto na nga. Unahin nga natin itong Smartmatic na yan. Itong Smartmatic talagang controversial
Napaka-controversial to mga kaibigan kasi binanggit na to ni Attorney Glenn Chong at naisulat na rin ito sa libro ni Attorney Vic Rodriguez, yung Kingmaker, di ba? May libro na Kingmaker Andun ito Ito pakita ko sa inyo mga kaibigan. Ayan po, ito po yung hitsura niya guys. Smartmatic founder, ex-VP, surrender in US. Sumurrender na po siya mga kaibigan ayon po sa Philippine Star Global. Lakihan natin para makita nyo yung itsura. Kita nyo guys? Ang nakalagay po dito sa balita mga kaibigan, kapapasok lang po ng balita to, no? Mga ilang minutes ba to? Kanina lang to guys, kanina lang. So fresh na fresh po itong balita, no? Ang nakalagay dito mga kaibigan, over $1 million Philippine bribery case. Grabe. Uulitin ko kung magkano binayad sa kanya guys $1 million Philippines bribery case. Magkano yan sa Philippine peso? $1 million. Magkano yan sa ating, kung i-convert natin yan, magkano na ba ngayon ang dollars? 57? Naku, ang laki pala talaga nito. 57 million. Sus Maria Joseph. Ang laki ng kinita niya sa Smart Magic, mga kaibigan. Ang laki ng kinita niya kay Lisa Ahas. Grabe. Ang laki, no? 1 million, mga kaibigan. Tumataginting na $1 million. Ito basahin po natin. Smartmatic founder Roger Piñate, a former vice president of the election technology provider, have surrendered to authorities in the United States to face charges against them, the Miami Herald reported on Tuesday. Galing pala ito sa mainstream media. According to the report, Piñate and former Smartmatic Vice President for Hardware Development, Jorge Miguel Vasquez, surrendered to face charges in Miami Federal Court on Monday. Nako, haharap na pala ito sa korte, mga kaibigan. Nako, syempre pagharap to sa korte, tatanungin kung sino nagbayad sa kanya. Nako, malalangtad yung pangalang Lisa. Ilalaglag si Lisa dito sigurado, no? Sa tingin nyo guys, ilalaglag niya kaya yung mga Marcos dito, mga kaibigan? Malamang ilalaglag niya po talaga to guys. Di ba? Sa tingin nyo mga kaibigan, ilalaglag niya kaya ang mga Marcos dito? Itong nahuli pong, itong sumurrender na dating Vice President ng Smartmatic. Ano pala to no? Isa pala to sa mga tirador. Tirador ng Smartmatic, mga kaibigan. So sa palagay ko guys, ilalaglag yung si Lisa dito, mga kaibigan. Ilalaglag na dito guys. Kasi haharap na siya sa korte. Ayan the two were among the four indicted. Indicted na pala by federal grand jury last week over an alleged bribery and money laundering scheme in relation to 2016 elections in the Philippines. Charged along with them were former Commission Elections COMELEC Chairman Andres Bautista and Eli Moreno, former Vice President Smartmatic Global Services Unit, who also served as General Manager of Smartmatic Philippines. The Miami Herald said Piñate, whose full name in the indictment, Roger Alejandro Piñate Martinez, was released after he was allowed to post bond. Nag-post pala siya ng $8.5 million. Kaya pala siya nakalabas. Pero ngayon sumurrender na siya. Nako, yari siya dito mga kaibigan. Ang laki pala talagang naibayad sa kanya. To be paid to Bautista. Sus, grabe. Talagang may bayaran no? Kasi ang pinaka-latest po na balita guys, 1 billion ang naka-ready. 1 billion po ang naka-ready sa COMELEC. At alam natin kung sino yun, kung sino yung binabayaran ngayon. Yun yung in-expose ni Congressman Rodante Marcoleta. Siya yun. Isa yun sa mga nabayaran Pero sa panahon na po ni Marcos yun, mga kaibigan, itong in-expose ni Congressman Marcoleta. 'Di ba? 1 billion 'yun, 'di ba? Sa kanya. Tapos meron siya mga offshore account na gusto niyang sabihin sa tao or gusto niyang magpahayag na hindi sa kanya yung mga offshore account at wala siyang offshore account. Pero
nagpa-press con ulit si Marcoleta, si Congressman Marcoleta, pangalawang beses, sinabi na po ni Marcoleta doon na meron siya mga offshore account at meron na po siyang mga ebidensya. So, itong nag-surrender na to mga kaibigan, connected to guys doon. Kaya pag nagsalita to, malamang ilalaglag sila lahat. Kasi magkakaroon na siya ng hearing guys eh. Magkakaroon na po siya ng hearing. Di ba? Wala pong choice to guys, kundi ilalaglag talaga si Lisa dito mga kaibigan. Itong si Ahas, ilalaglag talaga niya yan. Kasi yung nakaraan pong election mga kaibigan, ayon po sa libro, yung Kingmaker, at ayon po kay Glenn Chong or kay Attorney Glenn Chong, andun sa libro ha, hindi ko invento to ha, nasa libro ha, nakipagkita daw itong sa election, itong sa Smartmatic, nakipagkita daw mga kaibigan kay Lisa Ahas. Sinabi yan sa libro, hindi po marites yan. Meron po talaga nagsabi niyan. So, ibig sabihin, totoo ito. Totoo lahat itong mga kaibigan, itong bribery. Kasi ang sabi sa Amerika, $1 million ang binayad sa kanya dito sa Pilipinas. Hanep, no? Saan sila kumuha ng $1 million, mga kaibigan? Grabe talaga itong mga bangag na to. Ganun kalaking pera. $1 million? Iko-convert mo sa peso yan. Mga almost 60 million pesos. Mario Joseph. Sa bagay, ito ang bago, 1 billion nga eh. Tumaas na presyo eh. Grabe naman tong sa Pilipinas, 1 billion talagang hingi. Oh, kasi tumaas na daw yung presyo ng bigas, kaya kailangan 1 billion na ang suhol. Kaya itong mga kaibigan, naalala nyo guys, halos araw-araw po may nananalo sa loto. Oh, meron din yan yung loto. Halos araw-araw po, 2, 3 beses, sunod-sunod na nanalo sa loto. Magtataka ka bakit palagi may nanalo sa loto. I mean, ewan ko kung ano talagang dyan ha, ano talaga ang hocus-pocus dyan. Pero nakakapagtaka talaga mga kaibigan. Araw-araw po may nananalo sa loto. Di ba? Kaya po mga kaibigan, i-connect mo dito, itong mga bribery guys, saan sila kukuha ng ganong kalaking pera para pangbayad sa mga yan? Buti nga na na to eh. Indicted na siya eh. Di ba? Buti na lang. Buti na sumurrender siya. Pero eto mga kaibigan, meron tayong pasabog dyan guys. Ito po, basahin natin. Galing po ito sa Facebook page ni Jugalbot po, no, mga kaibigan. Basahin natin guys ha, para lalo pong madiin dito si First Lady. Sinabi ko ng pangalan na First Lady. Sinabi ko na yung title. First Lady. Ito ha, basahin natin ha, para magkaliwanagan po tayo mga kaibigan, no? Roger Peñate, the Valenzuelan-American founder of the voting machine company Smartmatic, surrendered to authorities and faced charges Monday in Miami Federal Court of committing foreign corruption and money laundering to secure election contracts in the Philippines. Grabe, mga sindikato talaga itong mga hinayupak na to. Ibang klase. Ito na yung pasabo guys. He is the same Roger Peñate that Attorney Glenn Chong mentioned in his signed affidavit who secretly meet with now First Lady Lisa Araneta Marcos. Sabi ko sa inyo guys eh. May pangalan na ha. Binanggit ko na yung pangalan kasi meron na tayong katibayan eh. Kanina ayaw kong banggitin. Kasi wala akong binabasa eh. Ngayon mayroon na akong binabasa. Binasa ko na ha. Secretly meet with now First Lady Lisa Araneta Marcos just before the 2022 election, which, if proven true, is legal or is illegal under our laws. No denial of this meeting was ever made by Lisa Marcos. Hindi daw dinideny ito ni Lisa Marcos, mga kaibigan. Take note ha. Grabe itong paratang na to ha. Billion po ang pinag-uusapan dito guys, pero hindi po siya
Hindi po siya nagbigay ng statement at hindi niya dininay. Tahimik lang po si Ahas dito, guys. Parang wala lang po nangyari. Wala siyang pakialam kung ano yung mga sinasabi ni Attorney Glenn Chong at kung ano nakalaman sa libro. Wala siyang pakialam. O ngayon, sumurrender na. Sumurrender na. Ito yung tao na nakikipag-meet kay First Lady, mga kaibigan. Ito nung sumurrender na to. Ngayon, tatahimik ka pa rin? Ewan ko lang, ha? Antayin natin mga ilang araw, guys. Pag lumabas ang pangalan ni Lisa Marcos, antayin natin, mga kaibigan. Pag lumabas ang pangalan niya sa korte, nako, humanda ka na. Baka ito na yung sinasabi nating karma mo. Di ba? Sa akin lang, ha? Baka ito na yung inaabangan nating karma niya, guys. Kasi nga ayaw nga nila magsalita. Ayaw nila magbigay ng statement. Ayaw nilang i-disclose ang mga paratang sa kanila, which is mabibigat na mga paratang. Para ba ang nangyari dito, guys? Para bang wala silang pakinamdam. Para silang mga bulag, pipi, bingi, mga ayaw ko, ano ba tawag dyan sa mga yan? Di ba? Ngayon, mga kaibigan, paano nila didepensahan to pag lumabas ang kanyang pangalan? Ay, watching from Baler Aurora? Mainit dyan? Dito din sa Maynila, mainit din eh. Kaya pala, akala ko sa amin lang mainit. Pati pala sa sa Aurora, sabi ni Gabriel De Vera. Shoutout sa iyo, Gabriel De Vera ng Aurora. Baler, Aurora. Ang ganda sa Baler, di ba? Malakas ang hangin dyan. Kora Takahashi! Hello! Kumusta ka na? Kora Takahashi, Ngayon lang nagpakita uli. Ay di, nakita pala kita nung isang araw. Ngayon, mga kaibigan, ang tanong, paano nila lulusutan ito? Itong sumurrender, mga kaibigan. Itong sumurrender na na foreigner. Ano ba pangalan nito? Ano pangalan itong foreigner na to? Si Roger Peñate. Roger Peñate. Paano nila lulusutan ito or paano nila ididepensahan to pag lumabas ang pangalan niya ni Lisa Marcos? Kasi mag-uumpisa na po ang hearing, guys. Alam naman natin sa Amerika, alam niyo naman, di ba, pag Amerika po, grabe mag-imbestiga yan. Matindi. So pag lumabas ang pangalan ni First Lady dito, mga kaibigan, kailangan bumaba na sila sa pwesto. Yan po ang challenge natin sa kanila. Kasi nahuli na po, sumurrender na po itong si Roger at magkakaroon na po ng hearing sa korte. Ngayon, pag nag-umpisa na ang paglilitis niyan, magkakaroon na po ng tinatawag na cross-examination. Meron talaga yan, cross-examination. Pag nagkaroon na ng cross-examination, ayan na, lalabas na po ang mga ebidensya. Lalabas na po ang mga paratang sa kanya. Siyempre, guys, magkakalaglagan na yan. Di ba? Malalaman na natin kung sino po yung mga nangdaya na yan at nagbayad sa kanya ng $1 million. Kakapal na mga mukha nyo. Dito sa Pilipinas, ang dami nagugutom. Tinatapon nyo lang yung $1 million. Binabayad nyo lang sa suhol, mga animil. Kasi hindi ito marites eh. Kasi nahuli na siya. Sumurrender na siya eh. Di ba? Kung hindi siya sumurrender, wala. Pwedeng sabihin na siguro, baka marites lang. Wala, sumurrender na siya eh. Siya mismo nagsabi, 1 million. Paano nyo, paano nyo sasanggain yan? Unsaon na ninyo, be? Unsaon ninyo, kuan ba? Likay-likay, di ba? Walang likay-likay dyan. Huling-huli kayo niyan. Di ba? Ang wish ko lang talaga, guys, ilaglag yung pangalang Lisa. Pag tinanong na siya ng judge, no? Yes, Your Honor. Ganun yan, di ba? Yes, Your Honor. I know the names. Naku. I will drop the names. Naku, eto na. Lisa. Kawawa naman si Lisa dito, guys. Lisa Ahas. Pag, ko lang to
wala naman tayo sa Amerika, hindi naman natin alam kung anong mangyayari doon, di ba? Pero, analysis ko lang to guys. Kasi pag lumabas po ang pangalang Lisa dyan, mga kaibigan, confirm na. Sabagay, kahit hindi naman lumabas yung pangalan niya, nasa libro na yan eh. Kitang-kita ni Glenn Chong, ni Glenn Chong, nakikipag-usap siya. Ano pa ba gusto nyong tawag dito? Ano pa bang gusto nyong ebidensya or proof? Sinabi na nga ni Attorney Glenn Chong, kausap niya eh. Nakipag-meeting siya eh, no? Ibang klase talaga itong mga to. So ito po mga kaibigan, galing po ito kay Elizio Rio Jr. Ayan oh. Ito po yung page niya guys ha. Pwede niyong bisitahin itong mga kaibigan para mabasa niyo po, no? J. Weber, Antonio Maria Delgado. Ayan. So ito po, legit to ha, hindi po to ano ha. Galing po ito sa isang legit na source, mga kaibigan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na marites to or fake news kasi po mga kaibigan, meron po tayong eyewitness na si Attorney Glenn Chong. Okay mga kaibigan, puntahan na po natin itong controversial na flood control. Flood control muna tayo ha, flood control. Ito po mga kaibigan, si SAS, meron po siya pasabog dyan guys. Pakinggan natin mga kaibigan ha. Pakinggan muna natin yung balita. Bukal sa pagpuna sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte at isa na rito ang flood control project na matatanda ang ipinagmayabang pa ni Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address. Pero ang pagpunang ito ni VP Sara ginantihan ng mga kaalyadong kongresista ni Marcos Jr. Pinutakti nila ang Vice Presidente ng kabi-kabilang kritisismo dahilan para lumitaw ang balitang nagsimula na ang proseso ng pagpapatalsik kay Duterte. Sinabi ni Attorney Harry Roque hindi malabong pumabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara ang mayorya ng Kongreso na hawak ni Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista o pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay VP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni VP Sara. Mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay VP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni VP Sara laban sa gobyerno, no? Ayun, ganti pala. O, di ba? Gusto nilang gumanti, guys. Gusto nilang gantihan si VP Sara. Kasi nga si VP Sara po mga kaibigan, di ba? Kung babalikan natin guys, nag-post kasi siya eh. Nag-post siya patungkol po sa flood control. O, di ba? So gusto nilang gantihan. O, ganun naman talaga ang gawain nila. Kahit dati pa. Yan naman talaga ang ano nila guys. Siguro yan na siguro talaga ang ugali nila. No? Na naghihiganti po mga kaibigan. In fact, yung pagiging pangulo niya ngayon, naghihiganti din yan eh. Sa totoo lang, gusto nilang makuha yung mga pera nila noon na nakabinbin po sa mga ibang-ibang mga bangko. Alam ko, may mga foreign banks na hindi marirelease yung pera nila eh. So yung pag-upo niya sa Malacanang guys, parang serve na rin yan as naghihiganti po sila. Gusto nilang bawiin yung mga ari-arian nila mga kaibigan. Kasi for almost 4 decades, sirang-sira po ang Marcos, mga kaibigan. Ngayon, ito naman si VP Sara, guys, nag-post kasi siya, kaya gusto din nilang gantihan. So, ano po yung ganti? Impeachment po, mga kaibigan. Yan ang gusto nila. So, paano po magtatagumpay ang impeachment nila? Paghihiganti pa lang gusto nila. So, hindi talaga yan matutuloy. Mababasura po ang impeachment. Dahil po, guys, wala pong ginawang irregularities ang ating mahal na Vice President. Hindi nga marunong magnakaw yan mga Duterte. Meron ba kayong narinig na nagnakaw ang mga Duterte? Meron ba kayong narinig sa COA na meron silang mga funds or mga budget na binulsa nila? Pero tanungin mo yung ibang congressman, ang daming COA ang daming COA case. Di ba? Gusto mo isa-isahin natin, hindi tayo matatapos eh. Lalo na yan si Tambaloslos. Oh. Puntahan niyo yung lugar niya guys, ang daming mga
ano doon, mga hindi natapos na mga projects. May nagsabi sa akin yan eh. Pero ang mga Duterte po, mga kaibigan, pumunta kayo ng Davao. Meron po silang Exhibit A. Lahat po nagawa nila, guys. Kaya hindi nila pwedeng i-impeach yan si VP Sara. Double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker, na madali yung i-impeach yan. Pero gate ni Roque, kahit pa nga pumabor ang karamihan sa kongresista na patalsikin si VP Sara, ay sigurado namang mahihirapang ilusot ang impeachment sa Senado. Unang-una, alam nyo naman, mahirapan yan sa Senado dahil lalo-lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners doon sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Naglilikramo sila sa 125 million. Naglilikramo sila sa 125 million na i-download sa Office of the Vice President. Galing po sa Office of the President yan ha. Hindi po hiningi ni VP Sara yan. Likramo kayo ng likramo sa 125 million ni VP Sara. Bakit ayaw nyo maglikramo sa flood control? Magkano po ang winaldas na pera po sa flood control? Kada araw, 1 billion. Tapos ngayon, may nabalitaan na naman tayo ngayon, housing, 1 trillion naman. Tapos, masyado nyong kinakawawa or masyado nyong inaapi si VP Sara patungkol sa 125 million na confidential funds. Samantalang yung flood control, hindi nyo mabatikos. Hindi nyo mapag-usapan. Housing, may bago ngayon housing Pag-usapan din natin yung housing na yan. Housing, bakit ayaw nyo mapag-usapan ng housing? Di ba? Nakafocus kayo sa 125 million ni VP Sara? Ginastos naman ng tama yan. Tapos gusto nyo pang buksan sa COA? Pati yung kay Paulo Duterte, yung magkano ba yun? 51 billion ba yung kay Paulo? Na meron naman pong DPWH. Meron namang DPWH. Yung pera ba na 51 billion, binigay ba kay Paulo yan? Hindi. DPWH yan. Parang yung 125 million na confidential funds si Sara, ni VP Sara. Dinownload yan sa kanya. Galing sa Office of the President. Dapat ang sisihin dyan, yung OP, hindi ang OBP. Pero bakit yung binapati ko si VP Sara? Dahil gusto nyo siyang siraan. Yan talaga ang totoo dyan. Kaya gusto nyo siyang i-impeach eh. Kasi wala na kayong ibang maibato, wala na kayong mga ibang maipanira, mga propaganda kay Vice President Sara Duterte. Kahit kulelat kasi kayong lahat. O buti nga, nahuli ka sa flood control. Buti nga. O hindi pa ako nagpapasalamat ha, hindi pa ako natutuwa sa baha ha. Alam ko marami pong napisala sa baha, no? O pasensya na po kayo sa mga nabahaan po. Talagang kami po ay nagbibigay ng simpatya, no? Ang sa akin lang naman guys, ang point ko dito, kung hindi po bumaha guys, hindi natin malalaman yung malawakang korupsyon sa flood control. Yun po ang point ko guys. Ngayon, housing naman. Ikaw talaga bangag? Lahat na lang, kinuha mo na. Kung titignan mo naman, saan napunta yung punong-puno yung bulsa. mga nagastos na yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan, no? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Dagdag pa ni Roque, bukod sa confidential funds na kanilang ipinupukol kay VP Sara, ay posibleng dagdagan din nila ang mga basihan para sa planong impeachment laban sa Vice Presidente.
Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni VP Sara. Yes, napakaingat po sa sa pagiging DepEd Secretary niya. Di ba? Ang dami talaga din ng binabato, no? Pati DepEd, di ba? Pati yung pagiging DepEd Secretary niya, mga kaibigan. Kaya tuloy si VP Sara umalis na lang, Kawawa naman itong VP Sara natin. Kaya po mga kaibigan, ganyan kasi ang nila, estilo. Mga nila yan kahit yung sa kapanahunan po ng kanyang tatay, guys, si Senior, ganyan na talaga ginagawa nila. Kasi tactics yan, guys. Kung gusto mong manalo, kung gusto mong bumango, kailangan sabuyan mo ng mabaho yung kalaban mo para ikaw lang yung mabango. Pero mabaho ka rin. Sasabuyan mo lang ng mabaho yung kalaban mo para bumaho siya. Ikaw lang mabango. O ganyan. Tactics niya ng ama niya. Ng tatay niya si Senior. Ganon sila, guys. Ganon din yung mga ginagawa nila sa mga budget natin or sa mga oligarchs, mga kaibigan. Gusto mong yumaman? Gusto mong ikaw lang mayaman? I-eliminate mo yung kalaban mo. Siraan mo. Ganun yan. Kaya tinan mo yung gobyerno natin, guys. Hindi naman tayo nagbago Hindi naman tayo at least nakaranas ng talagang may gobyerno kung hindi pumasok si Pangulong Duterte. Kasi nung pumasok po si Pangulong Duterte, guys, lahat natakot Lahat takot magnakaw. Di ba? Yan ang totoo. Meron ng hindi naman sila politics pero nakachikahan ko sila. Si Pacner yung sasalita. Nakachikahan ko sila, sabi nila. Ewan ko bakit ako sa politics yung kwentuhan namin. Tapos sabi nila, nabudol ako ni Nabudol ni Kuting. Bakit kaya ang tahimik mo? Ano kaya problema niya? Bakit kaya hindi nagsasalita yun? Kasi ang namis daw nila si tatay. Sabi niya, mabuti na lang daw nung nagkaroon ng parang sa atin. Dito yung pandemic. Nung nagkaroon nun, si Tatay Digong daw. Dahil kung hindi daw si Tatay Digong, baka marami daw gutom. Kawawa talaga tayo. Sabi niya, mantakin mo kung si Puting ang nakaupo ngayon ng araw na yun, baka sila lang ang busog. Tama po kayo, Pacner. Tama talaga si Pacner. Grabe, di ba? Kasi may nakakwentuhan daw si Pacner, mga kaibigan, na pag-usapan daw nila si Kuting. Nagsisi daw sila, nabudol daw yun. Nabudol. Bakit daw tahimik? Ano daw nangyari kay Kuting? Bakit daw siya tahimik? Di pipi. Pipi nga pipi tahimik pipi. Ay, naku. Dating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. Sa huli, sinabi ni Roque na karapatan naman ni VP Sara bilang opisyal ng pamahalaan na punahin ang mga pagkakamalit pagkukulang ni Marcos Jr. bilang bukas naman dapat sa kritisismo ang sinumang halal ng taong bayan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!